Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ni-raid itong bahay allegedly ng tito ni Robin Padilla dahil pinaniniwalaan na nagpunta doon si Bato. Kaya pinasok po yan ng PNP at ng NBI. Robin, sabi mo wala kang kinalaman dyan. Ano yan? Bakit namataan niya sa bahay ng tito mo? Anong meron dyan? Nagkataon lang? Oy, ka-coffee, kayo talaga, pinoprotektahan nyo talaga yung pugante, ha? Mamaya pag-usapan natin yan. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin na nakikinig. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyo. Siyempre mga ka-coffee natin dito sa Pilipinas at mga taga Davao, kumusta po yung baha dyan? Sa Singapore pala, no? Sana okay na po yung baha dyan sa Singapore at sana wag na ulit kayo bahain, no? At gamitin ang pondo dyan po sa Davao. Sige, pag-usapan po natin itong pag-grade dyan sa Angeles City, Pampanga. Alam mo ha, hindi ko alam kung coincidence lang ito, no? Natatandaan niyo yung Pancake Building, yung hotel na ginagawa dyan na bumagsak. Sa Barangay Balibago po yan eh. Yung bahay ng tito ni Robin, nandiyan din po sa Barangay Balibago, dyan sa Angeles, Pampanga. Nagkataon lang ba yan? Di ba? Parehas? Ano yan? Coincidence ba yan? O nandoon din si Bato sa ginuhuan? Anyway, sige, pag-usapan natin yan. Baka nagkataon lang nasa Balibago rin, no? NBI Director Melvin Matibag confirms raid. Kumpirmado po yan ha, na nagsagawa po ng raid ang joint teams ng National Bureau of Investigation, ang NBI po, at ang PNP-CIDG sa isa pong subdivision dyan sa Angeles City, Pampanga. Ngayong araw po mismo, alam ko kaninang alas 6 ng madaling araw yan, umaga, no? Pinasok po nila yung bahay na yan where Senator Ronald Bato de la Rosa is believed to be hiding. The house is owned by a relative, uncle po ha, ni Senator Robin Hood Padilla. Matibag says the senator in hiding was not found in the unit. Okay, sige. Bad news, di ba? Bad news. Hindi nahuli si Bato. Pero at least nagtatrabaho ang NBI. In fairness sa PNP, katuwang ang NBI. Darating din yung panahon na mahuhuli si Bato. Kasi kinansila na rin po yung lisensya niya sa kanyang mga baril. Ang dami palang baril nito eh. Talagang armado talaga, dangerous talaga ito eh. Si Bato de la Rosa eh, oh. Armed and dangerous. Tama yung sinasabi ng NBI dito. Kaya pinakansila na po nila, no? Itong lisensya ng mga sandata, mga armas, kargada ni Bato de la Rosa. Ito po yung picture. Yan. Medyo maliit lang, no? Kung nakikita nyo, sa isang subdivision po yan, dyan sa Balibago, dyan sa Angeles. Kung sino man mga taga-Angeles, dyan daw po nagtatago sa inyo allegedly. Pero syempre, nakatakas na yan. Kasi we have to remember, si Bato, dating hepe ng Philippine National Police. And incumbent yan. Kasalukuyan po, senador po yan. Meron at meron pa rin yung access. May mga kasabwat sa Senado eh. Robin Padilla, for instance, kasabwat. So syempre, yung mga senador na yan, may access yan. Magbayad lang yan ng isang NBI agent, sana wag, no? Or isang PNP officer, etc. na connected doon sa operasyon nila, no, magtitip lang yan, no, may pupunta dyan, no, sige, iskap po na kayo, batchi na kayo. Di ba, napakadaling gawin yan eh. Kaya ang kapal na mukha ni Bato dito eh, no? Ikaw dapat sumuko ka na, sinasayang mo yung government resources. Dapat maraming pinagtutuunan ng pansin itong NBI at ang PNP, sinasayang mo yung government resources. At ito pa ang masaklap ha, sumasahod pa rin itong damuhong ito. Hanggang ngayon na sumasahod pa rin yan si Bato. Isa ng pugante, sumasahod na, hindi nagtatrabaho, inaaksaya ang government resources, sumasahod pa rin. Tapos yung mga DDS, tuwan-tuwa pa rin. Diba talaga pag utak DDS, oh? Tuwan-tuwa pa kayo, sinasahura na yung tamad. Samantalang ikaw, sige, isipin mo sarili mo, ha? Ordinaryo manggagawa ka, sige, minimum wage ko, sige, 1,000 a day para medyo malaki-laki yung sahod mo, di ba? Pag umabsent ka, wala kang sahod. Pag late ka, may deduction. Pag nag-undertime ka, may deduction. Pag nag-overtime ka, walang dagdag. Isipin mo yan, ha? Ikaw mismo, ikaw din sa nakikinig. Hindi okay sa'yo yan, di ba? Dapat hindi okay sa'yo yan, eh. Na si Bato, hindi pumapasok, sumasahod ng almost 500,000 a month. Kasama po yung mga benepisyo. Walang ginagawa ha, walang ginagawa, patago-tago lang, syempre sa pinagtataguan niya, pakapi-kapi lang, 'di ba? Walang ginagawa, as in zero at all, no accomplishment. Sumasahod ng almost 500,000 a month. Tapos ikaw na ordinaryong tao, 1,000 a month, o minimum wage 700 a month, okay lang sa'yo yan? Dilis, okay lang sa'yo yan? 'Di ba? Hindi yan okay.
Pero pinapiliwanag mo yung sarili mo na okay yan dahil ikaw ay DDS, dahil ikaw ay kakampi ng kasamaan, dahil ikaw ay kakampi ni Bato, kakampi ka ni Sara, kaya okay lang sa'yo yan. Diba? Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce told Super Radio that the operation was conducted around 6 a.m. Medyo tulog-tulog pa yan, kumbaga. Kagigising-gising lang yan kasi typically ang gising niya mga alas 4 o alas 5, no? Ponce said the property that was searched is reportedly owned by an uncle of Senator Robin Padilla. No, kapitan na mismo yan, ha? Kapitan na ng Barangay Balibago ang nagsasabi niyan. GMA News Online has asked Padilla about the matter but he has yet to respond as of posting time. Sabi po ng mga barangay opisyal, ang CIDG ay nag-coordinate po sa local authorities regarding po sa operasyon na gagawin nila patungkol po sa exit ni Bato de la Rosa mula sa Senado, no? At yung pagsi-search doon sa vehicles ha, not just one ha, marami po ito na sinakyan po o may kaugnayan doon sa pag-escape po ni Bato de la Rosa. Kasi syempre, high-tech na tayo ngayon, ka-coffee. In fairness ang MMDA, di ba? Kung napanood niyo sa Salamat PBBM, guest namin si General Torre, no, nung 2 weeks ago, no? High-tech po yung mga camera ng MMDA, mga AI po yan, makikita agad yung location, and even yung kanilang cameras, kahit yung di ba may ilaw yan? Usually kapag typical na camera, kapag bugahan mo ng headlight yan, hindi mo makikita, kumbaga masisilaw kayo. Mga camera ng MMDA na detect po nila yan. So, I suppose, understanding ko ito, noong drinap off ni Robin Padilla si Bato dyan sa Makati, na-trace nila yan. Kasi high-tech nga yung mga gamit eh. Na-trace nila yung mga plate number ng sasakyan na yan, na sinakyan nila, saan dumaan yan, nag-NLEX ba yan, nag-SCTEX, o kung ano man yung dinaanan yan, na-trace nila yan. Hanggang may intel na dumating sa kanila na nagtatago yan sa isang bahay dyan sa Balibago, dyan sa Angeles City, Pampanga. And pinuntahan nila. Ang NBI, hindi naman kikilos yan. Sabihin nila, mukhang tanga daw ang NBI, mukhang eng-eng itong CIDG, wala naman silang nadatna doon sa ni-raid nila, even yung sasakyan na sinasabi nila, hindi naman nakita. Ano gusto nyo? Hindi sila kumilos? Gaya si John B. Cribulya na hindi kumikilos? Hindi lahat ng operasyon successful. Pero nagtatrabaho sila. Yes, at this point, hindi sila naging successful. Pero darating yung panahon na magiging successful din yan. Maaresto din yan si Bato. Tuloy-tuloy lang yung efforts ng NBI, lalo pa si Matibag. Gigil na gigil si Matibag ngayon. Gusto niya talaga makuha itong si Bato kasi magandang accomplishment ito ha. And isa pa, trabaho niya yan. At unprecedented ito ha, itong problema na ito kasi incumbent, kasalukuyang senador po yan, dating hepe ng Philippine National Police o naging pugante at nahuli sa malaking bagay po yan. Authorities did not find De La Rosa in the area. The vehicles allegedly linked to him were also not located during the operation. Pero mabilis lang malutuko yan kung kanino sasakyan na yan, no? For sure, alam na ng NBI yan. Hindi lang alam ng media. Hindi lang alam ng taong bayan, pero alam na po nila yan. The Super Radio DCBB report said it sought additional details from the CIDG regarding the operation but the agency had yet to respond as of posting time. Kasi operational matters po yan, no? Sa mga media, I hope you understand. Hindi lahat ng mga detalye kinakailangan ibigay po sa inyo. Kasi operasyon po nila yan, operational details po nila yan. Sinabi naman po ng CIDG Public Information Office, the agency is scheduled to hold a press briefing on Thursday. Bukas po yan regarding its recommendation to file obstruction of justice complaints laban po kay Padilla as well as details of Wednesday's operations. So yung operasyon nila ngayon, bukas malalaman natin yung detalye at yung pagsasampa ng kaso kay Robin Padilla, tama yan, dapat kasampahan talaga yan. Kung totoo ha, kung totoo man, and I think totoo yan kasi hindi naman lalabas kay Matibag yan eh. Na tito ni Robin Padilla, yung may-ari ng bahay na yan, paano magkakaroon ng access si Bato de la Rosa dyan without the intervention of Robin Padilla? Common sense po yan, no? Walang ano yan. Walang chance. Paano nangyari yun? Diba? Meron at meron yan. Connection si Robin Padilla. No doubt ka, Coffee. Walang question dyan. Kasi alam naman si Bato, lakas ang loob niya. O, punta lang ako doon ha. Magtatago lang ako doon ha, pero hindi ko kilala yung pupuntahan ko. Malamang sa malamang, indoors ka, hindi man physically present, nagpunta dyan si Robin Padilla, isang tawag lang yan. Maganda nga, isumpi na yung telepono, di ba? O matawagan. No? Ano yung naging communication nila dyan? Ano yung arrangement nila dyan? Ito breaking news, kanina lang po. Actually, hindi na breaking na kasi an hour ago, no? Yung firearm registration po at lisensya ni Bato de la Rosa para makapagposas po siya ng mga armas, ano po yan, kinansela na po yan ng PNP FEO. So, bawal na technically ha.
bawal na siyang magdala ng kargada. Pero syempre, si Robin Padilla, si Bato, hindi na magkikilos siya ng walang kargada kasi manlalaban nga eh. Kaya tama si NBA Director eh. Armed and dangerous po yan. Bagamat kansilado na yan, dadalhin pa rin nila yung mga kargada na yan. Baka yung mga pinapananim nila noon ng panahon ng tukhang na dagdagan pa yan eh. May armory na talaga yan eh. Diba? Kahit walang lisensya, dala-dala yun. Marami yan. Ito lang, mga registered lang yung nakansila. Pero marami po yan mga bogus, no? Mga palusot. Yung mga itinatanim nila noon, tanim ebidensya nung panahon ng tukhang. Napakarami yan. Kaya dapat ang PNP, ang NBI, hindi pwedeng 10 lang ipapadala mo dyan o 100 lang eh. Kung kailangan yung ginawa ni General Torre noon, padala mo talaga lahat eh. Kasi armado at dangerous talaga itong si Bato na to. Inatasan na rin ng FEO ang PRO 11 at Regional Civil Security Unit na magtungo sa bahay ni Senator Bato para ipaalam na na-revoke na ang lisensya ng mga baril nito. May hawak na Type 5 na lisensya ng baril ang senador. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng hanggang 15 pataas na baril. Biruin mo ha? Ginamit talaga yung peso. Sa bagay, expected mo naman yan dahil PNP chief yan and ang nagbibigay ng lisensya ay PNP. Di ba? Napakadali lang po para sa kanya yan. Alam ko 100 plus po yung ano yan. Yung hawak nakarehistro sa kanyang kargada. Napakarami po niyan. Di ba? Pero kapag ipinagpatuloy pa rin nila yung pagdadala sa mga kargada na yan at maaresto si Bato, dagdag kaso po yan, illegal possession of firearms po yan. Baon kayo sa kaso ngayon. Dagdag kaso kayo ngayon. Diba? Pag nahuli na, dyan, mabulilyaso kayo dyan. Importante, mahuli mo na si Bato at madala muna sa dahig. We have to remember, ha? Ang Supreme Court, hindi nag-issue ng TRO. Ibig sabihin, valid po yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. Komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po rin iba natin mga coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Magkita-kita pa tayo sa akin sa sunod na video. Bye-bye.